Welcome back to my channel. In this lesson video, we're going to talk about paano gumawa ng questionnaire. So, nandito na tayo sa napaka-importanting bahagi kasi hindi tayo pwedeng magkamali dito. Bakit po, ma'am? Kasi po, kapag mali yung data gathering tool natin, most probably, mali rin yung data na magagather natin. Mahirap ulitin ang proseso na yon, kaya talagang sa umpisa pa lang, ayusin natin, tamain natin yung instrument natin or yung tinatawag natin na questionnaire. So first, let's talk about what a questionnaire is. So the question is, what is a questionnaire? So, a questionnaire is a well-structured set of questions designed to gather information, data from the target respondent. So, when we talk about information, we are also talking about the data. So, the keywords here are well-structured, information or data, and target respondent. So, pag sinabi nating well-structured, maayos talaga siya, properly sequenced siya, at saka yung mga tanong na nakalagay ay nakaayon sa ating study focus at sa ating statement of the problem. And then, syempre, yung information na desired natin, yun yung kailangang information. Hindi tayo kukuha ng information na hindi naman yun ang focus natin. For example, ang ating study ay about reading comprehension. Hindi tayo kukuha ng about speaking, hindi tayo kukuha ng about listening. Another, of course, is it contains questions that are aligned with the SOP. So, yung mga tanong natin kailangan aligned sa SOP. Hindi lang yan isang tanong, set siya or marami siyang mga katanungan. Of course, hindi dapat overlapping or pare-pareho lang ang information na kinukuha, kundi meron siyang comprehensiveness para yung data na makukuha natin comprehensive din. Here's sample questionnaire 1, and this is about questionnaire checklist for the acceptability of the developed learning material for grade 11 learners. So dito, merong bubuuin na learning material para sa grade 11. Ngayon, iti-test yung acceptability nun. Ano ba siya? Very highly acceptable, acceptable, slightly acceptable, or not acceptable. So, merong Likert scale. Dito sa may baba, merong 5, 4, 3, 2, 1. Makikita natin ito. So, lalagyan natin ang profile kung pinapasama yung profile. Kung hindi naman, pwede na nating tanggalin yung profile. Okay, continuation of sample questionnaire 1. So, dito, merong aspect na objectives, meron ding aspect na contents. So, this is what? Is this open-ended or closed-ended? So, closed-ended ito. Definite na yung mga item. Makikita nyo dito under letter A, 1, 2, 3, 4, 5. Babasahin mong mabuti yan at titingnan mo kung siya ay 5, 4, 3, 2, or 1 ba sa iyong assessment, sa iyong pagtingin, sa iyong perception. Okay, so that's sample questionnaire 1, and certainly this is for a quantitative study. Okay, so this is sample questionnaire 2, and of course, what do you see here? Ano sa palagay nyo ito? Ito ay hindi checklist, kundi ito ay isang test questionnaire. So, malamang ang tinitest dito ay yung knowledge or proficiency or competence ng ating respondents. Kaya, ano siya? Parang exam. Exam talaga to actually, hindi parang. So, exam siya or test questionnaire. So, of course, meron niyang directions. Mahalaga na nakalagay dyan yung directions, plural lagi. Kasi pag singular, ang tinutukoy natin kapag nilagay natin ay direction lang, east, west, north, south. Dito guys, talagang merong gagawin na marami. So, you read, you analyze, and then encircle the letter of the correct answer. So, there's question 1, which is used to separate sentences in a paragraph, and there are choices. Okay, nakita nyo guys yung format, lahat sila patanong. So hanggat maaari, consistent dapat tayo.
Here, sample questionnaire 3. What do you think? Kapareho ba siya nung first 2 samples natin? Hindi, ano? So, if you will notice, for example, yung item 1, sabi niya, what challenges did you encounter at the beginning of writing the research paper? So, ang tinihingi dito, yung kasagutan mo mismo, ano yung saloobin mo, ano yung mga challenges na na-encounter mo. Walang pagpipilian, kaya talagang mailalabas ng respondent kung ano yung saloobin niya. And this is what we call open-ended. Yun yung beauty ng open-ended na questionnaire, talagang makukuha natin ano yung nandoon sa kaloob-looban, ano yung talagang nasa kaisipan ng ating respondent. So there is more freedom on the part of the respondent in providing answers. Okay, ito ay usually ginagamit sa mga exploratory studies or qualitative studies. So ayan, meron na tayong 3 halimbawa ng questionnaire. Alin ba ang gagawin nyo? Yung survey ba na may 5, 4, 3, 2, 1? Yun bang pa-test or yung ganito na nilalagay sa interview questions kasi gustong makakuha ng qualitative data? Okay, before we continue, we have a reminder here. The Q or questionnaire must gather what it intends to gather. Kung ano yung kinakailangang data sa study na yon, dapat yun yung makuha. And how will it happen? Of course, yung mga katanungan natin, nakafocus talaga siya doon sa focus din ng study natin. If it's all about reading comprehension, it should be all about reading comprehension. Hindi siya magsasali ng pronunciation. Hindi siya magsasali ng writing or listening. That is why we need to be very prepared. We need to be very careful in preparing our questionnaire. Hindi siya yung reckless or yung pabasta lang na gagawin natin. Okay, so what are we going to do, ma'am? First thing, of course, in making the questionnaire, we have to know the parameters and purpose. Para saan ba talaga yung questionnaire natin? Ano ba ang layunin nito? So, alamin natin ano yung study focus natin, ano yung title, ano yung ating SOP. Mahalaga yan, huwag kang lalayo sa SOP kapag naghahanda ka ng iyong questionnaire. Alamin mo rin yung design ng study mo at saka yung mga respondents mo. Later on, matutuklasan natin or madidiscuss natin bakit mahalagang alam natin yung level ng mga respondents. So, nandito na sa bandang kanan yung questionnaire. Sila yung magkakaugnay talaga. Okay? Kailangan alam na alam talaga natin ito at hindi sila naghihiwa-hiwalay or may kanya-kanyang direction. They have to be unified. They have to be centered on one focus. Next, number 2, align it to the study focus or SF and SOP. The questionnaire should be aligned or consistent to the study focus and SOP. So simplified, ganito lang siya. SF and SOP going to the questionnaire. Hindi pwedeng may sariling buhay yung questionnaire natin kasi baka hindi siya para sa study natin or hindi siya sumasagot sa SOP natin. Okay? May problem doon syempre kung ang questionnaire natin ay iba ang kinukuha at hindi naman nakaayon sa ating study focus. So, mahirap yon. Mag-uulit tayo lahat. Kasi pag wrong yung questionnaire, wrong din yung data para dun sa study na yon. Number 3, draft the questionnaire. So, gawin mo na yung pagda-draft ng questionnaire. Dito, guys, kailangan, of course, hindi tayo blind. Kailangan meron na tayong mga inputs. So, let's take a look at these reminders. First is decide on the question type. Closed-ended ba? Open-ended and mixed. So, nabanggit ko na kanina yung closed-ended. Ito yung naka-itemize na pipili ka na lang. Hindi ka makapagdadagdag. So, malaki talaga yung limitation din ng closed-ended. Pero ang kagandahan nito, talagang madaling ma-quantify. Okay? Usually, yung mga closed-ended natin na katanungan, para yan sa quantitative studies. So, this one, look at this, yung halimbawa kanina.
Read and analyze each question, then encircle the letter of the correct answer. Closed-ended ito. Nandiyan na, nakasite na dyan. Hindi na maglalagay ng kung ano mang kasagutan ang respondent. Ano naman po ma'am yung open-ended? So ito yung open-ended. Natandaan nyo kanina yung sample questionnaire number 3, yung para sa exploratory studies or qualitative studies, open-ended ito dahil open maglagay yung participant ng kanyang thoughts, feelings, reactions, ideas, and everything na may kaugnayan doon sa katanungan syempre. Tapos dito guys, imbis na ang nilagay natin ay line, nilagay ko dito ay box kasi yung box medyo flexible. Kung mahaba yung sagot or maiksi yung sagot, maliit magsulat, malaki magsulat, ma-accommodate ng box natin. Minsan kasi kapag nilagyan lang natin yan ng isang linya, ang sinasabi ng isang linya na yon, ganito lang yung karaming pwedeng ilagay na sagot. So, mas flexible ang paglalagyan ng sagot ng participant kung tayo ay maglalagay ng box. Of course, syempre yung box, wag naman sobrang liit. Talagang may estimation ka at maganda, provide mo yung box na enough para makakuha ka ng maraming sagot. Kasi para sa exploration to, para sa qualitative study ito. Mas marami kang makuhang information para sa tanong na yun, mas maganda yung iyong study. First, let's take a look at what's at the right side here. So, natatandaan nyo ba, ito yung para sa acceptability assessment ng developed learning material. Ayan. So, tingnan natin yan as example at this segment or at this portion. So, first, when we are to draft the questionnaire, we formulate the questions and the questions have to be relatively short. Sana maiksi lang yung mga tanong natin para maging maiksi siya na nandun pa rin yung pinakang core or essence niya, we go directly to the point. Walang mga extra words, walang mga paligoy-ligoy na minsan nakakalito pa sa ating respondents. Next, we set the format and style. So, dito guys, ang format niya, merong sentence opener, tapos kinukontinue na lang at nagtatapos sa tuldok yung item. So, item 1, item 2, item 3, item 4, item 5. Yun yung format niya. Merong 5 items per aspect. Halimbawa, sa aspect ni objectives, may 5. Sa aspect ni contents, may 5 rin. Kung test questionnaire naman yan, anong format mo? Ilan ang choices mo? At saka, ano yung style ba talaga? Ano ba yung mga gagamitin mo na font size? Meron ka bang pa-table? Meron ka bang lines? Meron ka bang box? Capital letter ba yung choices mo? Or small letter? Or pa-number ba? So, you have to set so that you can stick to it and you must stick to it para sa consistency. Use understandable language. Mahalaga ito sa drafting ng questionnaire kasi kapag hindi nauunawaan ng ating respondent yung tinatanong natin, malamang huhulaan na lang nila yan or hindi nila sasagutan yan. To which, kailangan natin yung data. Kaya nga, titingnan natin ano ba yung appropriate words sa level na ito. Kaya nga, ang next dito, consider the level of the respondents. Tingnan natin, senior high school ba sila? Sila ba ay college students? Sila ba ay mga guro? So, we have to use the language or the words that are appropriate to their level. Okay, so tingnan natin ano yung sakto para sa kanila para madali nilang maintindihan. And don't use jargon here. Yung mga technical terms, sana wala sila doon kasi nagpapahirap yon. Hindi naman lahat magbubuklat ng dictionary para tingnan ang kahulugan nun. Or kung wala talagang pag-iwasan, kailangan silang ilagay, maglagay na tayo ng automatic meaning nung technical term na naisama natin. That is to facilitate understanding among our participants or respondents para immediately nauunawaan nila na ito pala ang ibig sabihin ng technical term na ito. Pero kung maiiwasan namang maglagay ng technical term, iwasan natin. And next one, make it easy to use. So, it has to be user-friendly. Para masabi nating user-friendly siya, syempre, nandun lahat ng ito. Correct, clear, concise, direct to the point, and of course,
appropriate to the level of the respondents. At minsan nai-ignore natin yung pagta-type natin. We need to put a space, interval, kasi dikit-dikit na pala sila. So yung mga ganong considerations dapat isama natin yan, ilagay natin yan sa ating questionnaire. Besides guys, meron naman tayong makikitang mga final na nakalagay sa appendix ng mga tapos ng thesis, mga edited na. Makikita natin na ganito pala yung magandang preparation ng questionnaire. Next, of course, is establish its validity. So what is validity first? Ano ba yung validity? Validity is whether our questions measure what they intend to measure. Ano ba yung kailangang isukatin? Dapat nakakasukat siya talaga nung kailangan. And validity is about accuracy. Kung para sa listening comprehension yan, of course, dapat para sa listening comprehension yan. At kung ipapa-validate mo yan sa mga experts, kailangan experts sa listening comprehension yung mga yan. Okay? Hindi pwedeng ang mag-validate sa ating questionnaire ay hindi naman expert, because how will they check the accuracy kung hindi naman yon ang expertise nila? So, mahalaga po yun sa pag-approach natin sa mga validators or sa mga isasama natin or i-consult natin na validators. So, validity, may tinatawag tayong content validity, whether it covers adequately. And then, of course, here, we consult experts. Kapag sinabing content validation, nagkukonsulta tayo or kumukonsulta tayo sa mga eksperto. Construct validity is whether it aligns with the same concepts or theories. Okay, for example, sa mga proficiency, sa mga attitude, kailangan merong construct validity dyan. And face validity is about how it appears or based on the perception or impression of a group of experts or potential users. Tinitingnan natin yung face validity ng ating questionnaire. Sa impression ba nila, sa perception nila ay okay or valid na yung ating mga isinamang tanong doon. So, sila ang magsasabi nun. Okay. Number 5, establish its reliability. Reliability is different from validity. So what is reliability? Reliability is whether the questionnaire has consistent measures of what it intends to measure. So the key word here is consistency. The same results over time. Halimbawa, merong set of respondents, bibigyan siya ng exam na ito ng August, and then bibigyan siya uli ng same exam sa susunod na buwan. Yung bang results nila ay may similarity. So it's all about reliability. And we have this internal consistency, similar results from various parts, test, retest reliability, similar results across time, and inter-rater reliability, similar results from different people for open-ended high level of agreement. So, dito guys, ginagamit namin to sa essay writing. Kapag ang aming test ay essay writing, kailangan may inter-rater, inter-observer, or inter-scorer na tinatawag. That is to avoid or reduce bias. Kaya gumagamit tayo ng inter-rater reliability. Ito yung sa mga performance tests or performance tasks. Next one, we revise the questionnaire. Ito na tayo. Ibig sabihin, malapit na tayo sa finish line. Mafa-finalize din natin yung questionnaire na gagamitin natin para sa data gathering. Okay, dahil nga nagpa-validate tayo, may input sila, may feedback sila, aayusin natin ngayon yung questionnaire natin. So we consider the feedback. Huwag nating baliwalain yung feedback ng mga experts kasi para yon sa ikatatama at ikagaganda ng questionnaire natin. Ensure that revised questions align with the research focus or objectives. So yung bang mga tanong na inayos mo ay baka inayos mo pero umiba ng direksyon. Siguraduhin natin na yung pagkakaribisa natin ay naka-align pa rin siya sa focus, sa objectives, or yung SOP ng ating study. Label the revised or the final copy. Guys, ang simple nito pero ang daming nagkaka-trouble dito kasi ang ginagawa nila, ang file name, final copy. Final, hanggang nalito na, napagod na,
na-stress na hindi nyo na malaman kung alin yung final nung magpiprint na. So here, I think, mag-strategize tayo ng konti. Kung ano yung pinakang final, i-label natin siya ng final. Kung siya ay initial, edi initial copy. Kung siya ay semi-final, final. Alin man, mahalaga dito guys, tip, lagyan nyo ng petsa. Para the closest the date, alam nyo na yun yung latest. And siya yung final. So, try to strategize in putting file names in your different files. Kasi malamang, ang daming versions niyan, kailangan pag magpiprint ka na at magfo-float ka na, magde-data gathering ka na, ang magamit mo ay yung pinakang final or pinakang tamang questionnaire. Meaning, pasok na yung mga corrections, feedback, siya talaga yung finally revised. Okay? Okay, let us now summarize the different tips that we have talked about. So, of course, one is know the parameters and purpose. So, in making the questionnaire, we should know the parameters and purpose. 2, align it to the study focus and SOP. 3, draft the questionnaire. 4, establish its validity. 5, establish its reliability. And 6, revise the questionnaire. So there we have it guys. Sana ma-properly guide kayo nitong mga pinag-usapan natin at talagang tumama yung questionnaire para ma-avoid natin yung pag-ulit, ma-avoid natin yung pagsakit ng ulo at katawan natin dahil trial and error ang nangyari. So I hope this helps. Thank you so much. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!